Alright guys, so ang topic natin ngayon is about props. So ano nga ba yung props sa React? So yung props sa React para lang tong attribute na nilalagay natin sa HTML elements. So but ang pinagkaiba lang nito sa may HTML o props or attribute doon sa HTML is pwede tayo magpasa doon ng information or data doon o value dun sa may props ng kahit anong data types. So, ano yung mga data types natin? String, integer, array man yan, object man yan. So, ayun yung mga tinatawag natin data types. So, Sir Deb Ichan, ano nga ba talaga yung props? So, yung props is yung communication with other components. Nagko-connect lang tayo doon ng information. So, kung gusto natin ipasa yung information into another component. So, kumbaga, gusto natin ipasa dito, let's say, sa header na component natin. So, natalakay naman natin na yung component. So, sure ako, alam nyo na yan. So, gusto natin ipasa dun sa header yung information na nakukuha natin dito sa may app component natin, yung itong app component na to. So, ito yung app component natin, ito yung parent, kumbaga. So, pwede lang tayo magpasa ng props kapag tayo ay parent. So, bawal tayo maglabas ng value kapag children. So, actually, pwede naman siya. So, medyo advanced lang. So, tuturo natin yun soon, no? So, balik tayo sa topic. So, ayun nga, sabi ko nga, si props ay para siyang HTML attribute. Ganun lang siya, parang HTML attribute. So, punta tayo sa header component. Yan. So, paano naman natin i-apply yung props? So, para ma-apply natin yung props, so, may nilalagay lang tayo na konting pagbabago dito sa may component natin. So, ito yung common na ginagawa natin sa HTML, sa JSX, 'di ba? So, pag nagke-create tayo ng components, so, kung makikita nyo itong function na to, ito function yan, yung parenthesis na yan, so, meron tayo dyan nilalagay na object. So, ibig sabihin, object is yung ating parameter yan. So, ibig sabihin, ang required value natin dyan is object talaga. So, it means parameter yan. So, paano naman natin gusto makuha yung mga information? O, let's say, ipapasa natin yung information doon sa header. So, gusto natin, let's say, meron tayo ditong attribute or yung property doon sa may itong curly braces natin o yung object na name. So, name, ibig sabihin, meron tayo yung name na argument dun sa may object natin o yung property na name dun sa may object natin. To. So, ito yung name, object. So, format natin para maayos. Yan. So, ganyan. So, ibig sabihin, pwede na natin itong i-access si name. Or you can actually naman do this. So, para mas madali nyo maintindihan, syempre, simplicity is the best. Diba? Para maintindihan ng ating mga manonood or yung gusto matuto. So, lagay lang natin directly dito yung props. Yan lang, props lang actually. Yan, props. So, save natin and then punta tayo sa may app. So, again, ito yung parent natin, yung app. So, gusto natin magpasa ng value doon sa may header. Let's say meron tayo ditong title. So, create tayo ng variable na title. Yan. Let's say, portfolio. Yan, portfolio. So, save lang natin. And then, ipasa natin tong title dun sa my header. So, tatype lang naman natin dito directly yung title. Yan. So, kung makikita nyo, wala naman masyadong highlighting, 'di ba? O yung mga auto-completion, auto-suggest. So, kasi hindi naman siya directly na nilagay natin dito yung pinaka ilalagay natin like title, ganun. So, lagay natin yung title. Tapos, yung ating values. So, again, paano tayo maglalagay ng dynamic value? Curly braces. Yan. Ganyan lang siya, guys. So, after nyan, save natin. Balik tayo sa my browser. Check natin kung ano mangyayari muna, syempre. Yan. So, as you can see, wala pa naman nangyayari, di ba? Kasi wala pa tayong ginagawa. Yan. Balik tayo sa code. And then, papakita ko na sa inyo paano natin i-access itong title na pinasa dun sa header. Para ma-access natin yan sa header, so,
palitan natin tong logo syempre doon sa may curly braces. So, again, dynamic value. So, naglalagay tayo ng variable. So, dapat curly braces. So, type lang natin dito yung props. Props lang. Then, ano yung pinasa natin doon? So, ito yung magiging variable name natin. Doon sa header. Ito yung, guys para malinaw. So, itong title na nandito sa attribute ng ating header, ayun yung variable niya dito. Variable niya dito sa my header So, iba yung variable natin dito sa my parent. So, let's say meron tayo ditong title name. So, dapat ang ipapasa natin is title name. So, kasi nag-a-assign tayo dun sa my variable na title. So, para matandaan nyo is para siyang variable na lang. So, ganun lang. So, ibig sabihin, title yung gagamitin natin dito sa header, hindi title name Baka nalito kasi kayo guys, kaya binago ko yung ating naming ng variable. So, balik tayo sa header. So, meron tayong props, di ba? So, meron tayong i-access na title. Kasi, ayun yung nilagay natin dito na title. So, halimbawa, ang nakalagay dito is name, let's say web name. Yan, dapat web name yung gagamitin natin dito sa may property ng ating props, no? So, ganun lang siya. Balik natin sa title. Syempre, title gagamitin natin. So, para malinaw lang guys, iba yung variable dito sa my parent at iba yung variable dito sa header. Or pwede rin parehas, basta naiintindihan nyo. Yan. So, balik tayo sa browser. Kung makikita nyo, meron tayo nakalagay dyan na portfolio. Bakit DevEchan? So, kasi lumabas doon na ang value daw ni title is portfolio. So, string, kumbaga. So, palitan natin to. Let's say, DevEchan. So, save natin. Tingnan natin kung ano magiging result. So, kapag tinignan natin, yan. So, as usual, yung pa rin naman na magiging value kung ano nilagay natin talaga doon. So, ganun natin ginagamit yung props. So, balik tayo sa header kasi ang ginamit natin is props talaga na parameter o yung ating parameter nga. Yan, na props na nilagay natin sa parameter niya. So, ito yung argument natin yung props. So, gusto natin kasi title na lang. So, paano yun, Sir DevEchan? So, since kung alam niyo yung object destructuring, so, di-destruct lang naman natin yung value dun sa object. So, gusto lang naman natin kunin yung title So, type lang naman natin dito yung title. And then, save natin. Tapos, itong props, tanggalin na natin yan. Hindi natin kailangan yan. So, directly title na tayo agad. So, ganun yung tinutukoy ko kanina. Kaya, binago ko para maintindihan nyo pa rin yung pinaka-basic. So, balik tayo sa browser. Yan. So, ganun pa rin. So, ganun lang gumagana yung ating props sa React.